Like father, like son. Ako, binuksan ka coffee, inulunsad na itong tukhang dyan sa Davao at meron agad natumba. Aba, matindi rin ito ha. Si Mayor Baste Duterte, syempre, susundan yung yapak ng kanyang ama. Ang problema dito ka coffee, nadadama yung imahe ng Pilipinas eh. Natatandaan ninyo, di ba? Naging negatibo yung imahe ng Pilipinas pagdating sa human rights dahil sa ilang allegedly violation na ito sa pagkitil sa buhay ng mga suspect. Nasira yung imahe natin dyan yung scorecard natin dyan nasira pagdating sa issue ng human rights. Nadamay tayo dito ka-coffee sa ilang mga polisiya na mga dati pong opisyal natin. Yan, akala natin tapos na si Digong Akala natin tapos na itong Oplan Tukhang ni Bato de la Rosa at ni Duterte. Nagbabalik pala. Uy, naku ha. Ito, dyan sa Davao. Akala ko ba tahimik lang Davao? Bakit marami pa rin pala? Anyway, tawag nila dyan mga dagang kanal, no? Dagang kanal, yung ADIK, dagang kanal ang term nila dyan. Yan, nasa balita, kaliwat ka ng balita na naman po ito, Halimbawa dito sa Mindanao Journal, 3 drug suspects pinaslang matapos po ang pagdideklara ni Mayor Baste Duterte ng gera kontra droga. Oy, grabe ha, 3 agad ka-coffee ang naitumba na suspect. Yung pag gusto natin sa Pilipinas, definitely ayaw natin yan Diba? Unfair yan Buti sana kung mga malalaki, mga bigatin yung itinutumba niyo Ang problema, yung mga putsu-putsu lang, mga dagang kanal lang, ika nga. Hours following the declaration of City Mayor Sebastian Baste Duterte itong Biyernes po March 22 regarding his intensified efforts against narcotics, 3 people were killed in separate drug-related operations conducted over the weekend. Grabe, isang weekend lang yan Ilang oras pa lang yan, kakalunsad pa lang yan May 3 agad na natumba. Aba, yari na naman ang Pilipinas nito sa international community. Yari na naman ang score natin pagdating sa human rights nito. According to police reports, one Larry succumbed to gunshot wounds after he resisted arrest and shot at the police officers at Shrine Hills, Batina at around 10:56 p.m. on March 23. He was found with 1 sachet of suspected SHBU, shabu-shabu, worth 43,860 and 1 unregistered caliber .38 revolver. Yan ang mahirap Sino magtatanggol dun sa pinaslang na, di ba? Malay mo, tanimbala pala yan. Di ba? Hindi naman natin sinasabi, no? Pero yan yung mga lumalabas ng mga previous investigations. Paano kung ganun pala yan? Paano yung ebidensya natin na nanlaban pala ito? Di ba? Kawawa na naman po yung maliliit na tao dito. There was also a similar event that took place in Matina, Aplaya at around 10:55. Biruin mo yung isa nangyari 10:56, yung isa 10:55. 1 minuto lang po ang diferensya. Same date ito magkaparehong araw po yan. Resulting in the death of one Jehuri Dresser. The latter allegedly resisted arrest during the transaction and fired at police officers while attempting to escape. Parehas na nangyari. Kumukontra daw, tumututol daw sa pag-aresto at binira ang pulis. Kaya napilitan ng mga pulis na itumba na lang ito. Bakit parehas ang kwento? Sana totoo ito. Pero, ewan ko, kayo, sa tingin ninyo. A certain Timoy also got killed in an encounter with police. Ito, parehas na naman Yung ikatlong kaso, ganoon din ka-coffee. Nagkaroon ng encounter sa police officers dyan din po sa Barangay Mintal. Alas 4:16 naman po ng umaga. In Barangay Mintal, linggo naman po yan, March 25. Police recovered from his possession a large sachet of suspected shabu-shabu worth 27,000 at isang caliber 38 and 90,000 by bus money. Parehas ng mga kwento ito Nakikitaan ng mga .38 revolver, nanlalaban ito, etc. Naku po. Dapat imbestigahan ito Dapat wag hayaan itong mangyari kasi kawawa yung maliliit na tao dito Duterte vowed to eradicate individuals who continue in using and selling illegal drugs if they opt to remain in the city. He said he had gathered enough information on the proliferation of illegal drugs in densely populated areas. Sabay, hindi pa pala malinis ang Davao. I hereby declare a campaign that the city is at war against drugs, Duterte said as he welcomed Police Colonel Ricardo P. Badang, the new director of the Davao City Police Office during the turnover command ceremony at Camp Captain Domingo Eleonor dito po sa Davao. Ay, ano sa tingin ninyo ka-coffee Medyo nakakatakot ito para sa mga maliliit ka-coffee na mga daga, sabi nga nila. Duterte said he has been roaming around and coordinating with the barangay officials. He cited several concerns in their areas of responsibility, including illegal drugs among the problems the city government
must address. He, however, did not reveal which area had lots of drug use. Marami pala, no? Hindi pala nalinis pala talaga yan ng panahon ni Digong. Nandiyan lang pala yan. Some people have returned to using illegal drugs. It is not because we have not done our job, but we cannot simply close the borders, he said, adding that despite the drugs being expensive, according to the Philippine Drug Enforcement Agency, the sellers still find their way. Iba yung ba ang solusyon? Kitilin. Badang, who worked during the 10 years of past city mayors Duterte and their daughter Sara Duterte, the incumbent vice president and education secretary, vowed to continue the Duterte legacy and address such concerns on illegal drugs and other criminality. Yan po, boss pala dati si Digong. The police director said that he would ensure the city cops uphold all the procedures and implement them. He added that they would reinforce security by mounting additional barangay checkpoints and intensifying intelligence units. He also promised a non-violent campaign against illegal drugs. Non-violent yan, ha? Tatlo agad yung tumumban. Paano pa pag naging violent yan? Naging violent campaign yan, ha? Grabe ito, ha? Sana mapansin agad ito kasi tatlo na agad ka-coffee in a matter of hours lang ito ka-coffee. Ilang oras lang ang nakakalipas. Tatlo agad yung naitumba dito, eh. Unfair yan sa maliliit. Unahin nila yung mga malalaki dyan. Yan problema. Baka Neil de Galvez, dapat kumilos si DILG Secretary Abalos sa ginagawa ni Baste. Abay, nasulatan na yan ka-coffee. Sa statement ito kay PBB, alam ko nasulatan siya ng DILG. Ito dapat din. Tama, magandang suggestion ito eh. Aba, pasukan na ito ng DILG kasi baka magtuloy-tuloy ito eh. Hindi naman sa kinakampihan natin itong mga daga, no? Pero mali eh, na ganyan, ganyan na resolbahin yan eh. Dahil may ibang paraan dyan eh. Ang akin lang po, no pro-China sa next election, sabi ni Love Loyola. Exactly. Mga user lang naman ang kaya nilang itumba. Mga Duterte Pro, mga drug lord tahimik, sabi ni Armando Fernandez. Yun ang masaklap dyan eh, di ba? Kawawa yung maliliit eh. Yung daga at surot galing Davao. Ayan. Intensified drug campaign in Davao does not mean increased drug-related killing events. Bulok na ICC mo, sabi ni Johnny Herna. Okay yung tokhang, basta legit lang yung mga target, Joel de Jomo. Exactly. Wag naman yung mga estudyante na walang kinalaman at napagkakamalan lang. Yun ang mahirap eh. Ang problema kasi dito, Sir Joel de Jomo, minsan legit, pero umaabuso kasi yung yung ilang mga opisyalis eh, di ba? Hindi naman nanlalaban, palalabasin na nanlaban. At ang masakla pa dito, pag napagkakamalan, di ba? Eh, para saan pa yung mga batas natin? Para saan pa yung due process na pinapanawagan nila, di ba? Due process doon sa nagkakasala. Ang daming wanted, taga Davao, sabi ni Hilario Francisco. Hindi rin pala nalinis yan. Venegas Sherilyn, parang nakakatakot tumira sa sinasakupan ng Duterte. Sa Davao yan ha. Sterling Candel Sanding. Small time lang ang nahuhuli. Correct. Baka tanim caliber, .38, malamang teka-teka. Yan, hindi pumuputok. Mabilis lang yan ka-coffee. Ang daming stock niyan. Ang daming stock. Itanim lang yan dyan. Nico, pinapalaki nila Duterte ang ulo ng pulis. Malamang masusundan yan ka-coffee. Hindi matitigil yan dyan. Itong tatlo na to, na sunod-sunod, ano lang ito eh. Kumbaga panindak lang yan ka-coffee sa mga residente ng Davao na masusundan pa yan eh. Ang problema, paano ko hindi legitimate itong operasyon na to? Kasi napatunayan naman yan eh. May mga pagdinig na dyan eh. May mga ruling na ang korte dyan eh. Na during the term of Digong, hindi lahat legitimate ng naging pagkamatay o pagpanaw ng ilang mga suspect eh. Nagkaroon ng pang-abuso sa hanay ng mga pulisya. At may ruling ang korte dyan. In fact, may mga na-dismiss na dyan dahil dito. And yet, ito na naman, mangyayari na naman ito. Again, sira na naman ang imahe ng Pilipinas natin dito. Diba? Yung scorecard natin, pagdating sa human rights violation, talamak na naman tayo dyan. Yan nga ang gusto natin ayusin eh. Nag-i-improve na nga yan eh. May mga survey na, may mga research na nagsasabi nag-i-improve na ang pag-handle natin sa human rights issues eh under this administration. Yet, ito na naman, may isang syudad na nagpasimuno na naman itong tukhang na ito. Sana nga ma-address na ito ka-coffee ng DILG o ng administrasyon. No? Kailangan ng intervention dito ng presidente. Dapat matapang lang mga Duterte sa maliliit pero pag malaki tulad ng China, takot sila mga weak leaders, sabi ni Ronel Javier. Brando Manandeg, napakasinungaling talaga ang Duterte. Sabi nila malinis at payapa ang Davao. Bakit may tukhang pa rin? Yun niya eh. Pero ang dahilan dito ni Baste, abay ano daw, hindi naman daw pwede basta i-close ang border. Ibig sabihin,
hindi taga sa kanila. Sa madaling sabi, mga kalapit na probinsya nila o city na lumulusot papunta sa kanila. I don't know kung valid yung reason na yan, posible din naman, no? Pero ayaw niyang aminin na nag-exist talaga yan dyan sa Davao, no? Sinisipa dahil may borders. Andre, yan si Andre, nandito na naman sa atin ha. Huwag kang mag-addict sa lugar nila. Lumayas ka na lang, sabi ni Andre Valena. Ipa-drug test si Baste, DILG calling hanggang doon sa Lovely Loretta, yan ang gusto ng mga Duterte ka-coffee. Masira tayo sa ibang bansa para hindi umangat ang ating bansa. In fact, impact nga lang dito sa tourism eh. Malaki ang impact niyan eh. Good evening ka-coffee. From Taif dyan sa Saudi Arabia. Hello sa inyo ka-coffee. Anyway, sige. Yung mga kapapasok lang sa atin, yan, magandang gabi po sa inyo. Attendance check muna tayo dyan. Paklik lang po ng video na yan para makapag-attendance check na kayo dyan ka-coffee. Kung nasa YouTube kayo, pasuyo na lang. Like lang po ng video na to. At subscribe lang po kayo dyan sa baba. At kung nasa YouTube, nasa Facebook po kayo, click lang po ng follow or like dyan sa ating Facebook page. No? Jomar Fernandez, matapang din kaya ang mga Dutae pag alang bodyguard na nakapalibot sa kanila. May di natin alam. Sorry po kung sasabihin ko ang mga pro-China ay bugok, Loyola. Yun na eh, tahimik itong mga to eh. Johnny Herna, magaling talaga si Tatay Digong. Kung gustong mag-adik-adik sa Luzon, katumira kay Ilocos. Sabi ni Andre Valena. Totoo ba? Wally Penny, good morning sa inyo. Kay Francis De La Torre. Parang di mananahimik mabubuko ang secret deal kung pinamigay ba o binenta ang Ayungin Shoal. Kung pinamigay, anong kapalit? Sigurado, malaki yan. Chiching, chiching, chiching. Anyway, sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na lang inyong kape ka-coffee. Ayan, medyo marami-rami pa tayong pag-uusapan ngayon. Mami Nervous Store, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo.